atin pong mensahe. Ito po ay nakuha ko nga po ito po ay takeaways. Kasi po alam niyo po nitong Thursday, sige next, umattend po ako ng, ayan, Come Holy Spirit. Ayan, ano pa po yan, last year pa po, may picture kami, di ba, ng boyfriend ko, hindi po, may asawa na po yan. Ayan, ito po, nung last pa po yan, na-announce ko na sa mga kasamahan ko. Sabi ko po sa kanila, nawala na nga po yung mga napag-announcean ko. Ayan, nasabi ko po ngayong July, attend po tayo dyan. Yung mga kasama naman natin, gusto sana nila umattend, pero yung iba working, yung iba working in process, kasi hindi ko alam kung anong reason. Pero ayan po, ito pong umattend po ako dyan, sobrang na-bless po ako. Alam niyo po, nakakatuwa dyan, kaya nawa kahit yung mga nanay natin, sila tita, di ba? Sa susunod po, di ba, kapag pumunta ng Cuneta Astrodome, di ba, nawa, meron na akong kasama, hindi na lang po ako mag-isa. At alam niyo po, ito po yung tuturo natin ngayon ay naaayon po sa panahon natin ngayon kasi tungkol po yan sa blood, tungkol sa cross ni Jesus, di ba? Pero siya po ay si Pastor Blood. Ayan, pero ito ay tungkol sa blood, di ba? Sa dugo ni Jesus. At alam niyo po siya, isa po siyang pastor sa ibang bansa. Ayan, konting review tungkol sa buhay niya po. Siya po ay sa Amerika po siya nagapastor. Kung makikita niyo po, pag search niyo po yan, ang dami niya po talagang followers. Kahit sa Pilipinas, makikita niyo po ang daming views na mga preaching niya. Kasi napaka-anointed niya pong pastor. At alam niyo po, siguro mga 36 years old na po siya ngayon. Ayan, mga ganun lang po, 1 taon na at ang agwat. Pero sabi nga po, alam niyo po, sabi niya, nung nag-testimony siya, hindi po talaga niya piniling magpastor. Alam niyo po kung isa po siyang Kristiyano, ang pastor niya po ang kanyang tito. Kaya bata pa lang po siya, baby pa lang siya, automatic Kristiyano siya kasi ang mama at papa niya Kristiyano po. At alam niyo po, nung siya ay nag-16 years old na, siya po ay ginawang voluntog. Sabi niya po, voluntog or voluntold. Alam niyo po kung bakit niya yung nasabi? Kasi kahit ayaw niya po pong magpastor dahil daw po yung unang dalawang nawala, wala na pong mapili kasi ilan lang silang mga youth doon na kung saan mas matanda tsaka matagal na kay Lord. Nung 16 years old siya, nawala po yung dalawa. Kaya sabi sa kanya ng tito niya, ngayon, ikaw na ang youth pastor, mag-lead sa mga youth natin. Kaya pwede po pala yun, sa mga nanay, pwede niyo po muna itulak yung anak niyo, pero pag tinawag na siya ni Lord, pero nung 20 years old po siya, tinawag na po siya ni Lord. Doon niya po nakita na bakit po ganun, kasi minsan po, sa paglalapit po natin kay Lord, nalalaman natin kalooban niya. At ang kalooban ni Lord, sumunod ka sa Kanya. Yun na po yung panahon na hindi na siya voluntog, hindi na siya sinabihan, kundi siya na mismo. Gusto ko pong magpastor. Kaya sabi niya po, ilang years na po siyang nagpapastor, hanggang ngayon may sarili na po siyang church, at ayun nga po, nagpapatuloy ang kanyang ministry sa Panginoon. Kaya ganun po, nakaka-encourage ang buhay niya. Siya po talaga ay man of God, di ba? Siya po talaga ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya ito mala sa kwento ni Zacchaeus. Kanina, di ba, nakwento po sa atin, hindi pa nakwento sa scripture reading natin, nakita natin doon yung binasa yung buong kwento ni Zacchaeus. Napakaikli. Sabi doon, Luke 19:1-10. Alam niyo po pala, nakaka-amaze dito, no? Kasi alam niyo po itong si Zacchaeus, pa nakikilala ang Diyos. Sabi nga po, di ba, isa siyang tax collector. Pag sinabing tax collector, alam niyo po yung naniningil ng buwis. At nung unang panahon, ang maniningil ng buwis, masama ang tingin ng mga tao, ng mga Israelita. Alam niyo po kung bakit? Kasi tinatawag nila tong traidor. Tinatawag nilang, bakit ka naniningil ng 4 na beses? Kung wari ang tax niya, times 4. Ganun po kasama, di ba po? Kaya alam niyo po ba na itong si Zacchaeus, sabi nga, siya po ay isang maliit na tao. Mamaya pag-aaralan naman po natin yan. At gusto niya pong isik ang Panginoon. Kaya alam niyo po ba na tayo, di ba? Tandaan niyo po, tuwing gusto mong hanapin ang Diyos, kung gagawa daw po si Lord kung merong Old at New Testament, kung magkakaroon daw po ng New Generation na Bible, kung ikaw sumunod ka sa Diyos, pwedeng makita mo yung pangalan mo doon. Pero syempre, hindi na po yun mangyayari kasi sa langit na po pala natin mababasa ang kwento ng ating mga buhay. At alam niyo po, sabi po diyan sa next natin, ito po ang nangyari kay Zacchaeus. Si Zacchaeus po, isa po siyang tax collector, isang maniningil ng buwis, na kung saan sabi nga po dito ay, gustong makita ang Panginoon. Kaya po sabi diyan, siya po umakyat sa puno ng sikamoro kasi si Zacchaeus po, isa po siyang maliit na tao. Kaya hindi po siya matangkad. Di ba po, siya po ay maliit. Kaya dahil doon, napakaraming tao sa paligid niya, hindi niya makita si Jess. Kaya ang ginawa niya po, umakyat siya sa puno ng sikamoro. At sa kanyang pag-akyat sa puno ng sikamoro, doon po siya napansin ng Panginoon. Nagapansin siya kay Lord, di ba? Nakita ni Lord, sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Pupunta ako doon sa bahay mo. At alam niyo po ba, itong mga Pariseo po sila po ay pwedeng tawagin ngayon na so-called Christians, mga pastor, mga pari, di ba? Mga mga lingkod ng Diyos, kilalang
mga nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbulong-bulungan. Alam niyo po, nagchismisan din sila. At sabi po nila, bakit pupunta si Jesus dyan sa masamang tao na yan? Bakit pupunta siya sa bahay ng masamang tao? Kasi alam niyo po ang sabi ni Jesus, sabi meron po yan, di ba? Sabi niya sa kayo, sabi niya, Panginoon, lahat po, ngayon di pa nagtuturo si Jesus, nasa bahay pa lang siya ni Zaccheo. Alam niyo po ang sabi, lahat po ng mga nadaya ko, ng isang beses, di ba, ibabalik ko po sa kanila ng 4 na beses. Ganon yung sinabi niya, hindi pa nagasalita ang Diyos. At sabi po diyan, sabi ng Panginoon, dumating ang kaligtasan sa tahanan ito. At alam niyo po ang kasunod na sinabi niya, dahil dumating ang Diyos, hindi para sa mga sa mga ligtas na, kundi para sa mga nawawala at kailangan ng kaligtasan. Kaya alam mo kung nasa church ka, mapalad ka. Kasi that means, alam mo sa sarili mo na wala akong Diyos, alam mo sa sarili mo na mahina ako, alam mo sa sarili mo na nahihirapan, hindi pala walang Diyos. Sabi doon, hindi ko pa nakikilala ang Diyos, kaya attend ka ng church para makilala mo lalo ang Panginoon. Ganun po ang nangyari sa buhay ni Zaccheo. Kaya mamaya po sa kwento natin, diyan lang po tayo magpapaikot-ikot. Ngayon po, simulan na po natin. Ayan, sabi nga po, ito pong topic natin ngayon, it is an encounter to intimacy. Pag sabi pong encounter, ano po yung encounter? That means na-meet natin, di ba? Kayo po ba, meron ba tayong mga nai-encounter na tao? May mga nai-meet ba tayong mga tao? Di ba? Yung mga hindi mo kilala, mga first time sa iyo, di ba po? Kaya sabi dito, ito po yung encounter to intimacy. Kasi alam niyo po, unang beses pa lang ni Zaccheo yung nakita si Jesus na encounter, nagkaroon siya ng tinatawag na intimacy. Alam niyo po yung sabihin ng intimacy, ito yung nagiging close kayo. Alam niyo po, may mga pagkakataon sa atin na may mga tao talaga na dumadating sa buhay natin, magiging close natin sila, mananatili sila. Pero meron na po mga tao may encounter natin, pero wala pong intimacy. Pero si Lord gusto niya po na kung na-encounter natin siya, na-meet po natin si Jesus, gusto niya po magkaroon tayo ng intimacy. Ayaw lang po ni Jesus sabihin natin sa sarili natin, nakilala ko ang Diyos. Diba? Pero ang gusto ni Jesus, kilala ko ang Diyos at kilala niya ako. Natandaan niyo, meron po akong pinost sa Facebook. Sabi doon, may isa po kasing kwento. Ayan, ang kwento na iyon ay meron pong isang babae na nanghuli sa pagnanakaw. Kaya ngayon, dahil nagnanakaw po siya, dinala siya ngayon sa Hall of Justice. O ngayon nakaupo siya. O kumare si Jasper. Ay, hindi po. Babae po yun. Sabi doon, dahil ikaw ay makasalanan, ikukulong ka ngayon. Pero maya-maya, nung ikukulong na siya, meron pong dumating na lalaki. Sabi sa kanya ng lalaki, ngayon, ako ang magliligtas sa iyo at lahat ng kasalanan mo, tinubos na. Ngayon, hindi ka na makukulong dahil ikaw ay tinubos na ng lalaking iyon. Kaya ngayon, umuwi na yung lalaki, di ba po? Umuwi na siya, pati yung babae. Saya-saya niya kasi hindi siya nakulong. Pero alam niyo po, kinabukasan itong babae, gusto lagi magnakaw, di mo maintindihan. Ngayon, nahuli po ulit siya. Ngayon, nung nahuli siya, dumating ulit yung lalaki. Ay, sabi pala ng babae nung unang dating ng lalaki, sino ka ba? Sabi ng Diyos sa kanya, hindi po nagsabi ng lalaki, sabi niya, I am your lawyer. O ngayon, lawyer niya ha, ako ang magliligtas sa iyo, ako ang bahala. Ganun po ang ginawa ng lalaki. Pero nung ikalawang araw, na nagnakaw ulit yung babae, alam niyo po, nasa Hall of Justice na naman siya. Dumating ulit yung lalaki. At sabi po doon, sabi niya, who are you? Sabi niya, yesterday, I am your lawyer, but now, I am your judge. Kaya alam niyo po ang nangyari, yung babae na yun, kinulong na siya, hinatulan na. At ano po ang moral lesson? Habang nabubuhay ka pa sa mundo, hindi pa dumarating si Jesus. Hindi mo pa naririnig na wala. Ngayon, meron ka bang pag-asa. Ang tawag po dito, grace. Habang nasa grasya pa tayo ng Panginoon, tigilan na daw po natin ang mga kasalanan natin. Kasi ngayon, lawyer natin si Lord. Pwede niya tayo, kung tatanggapin mo si Jesus, pwede niya tayong iligtas sa kapahamakan. Pero sa panahon na kung saan dumating na ang Panginoon, magiging judge na po natin siya. Kasi sabi po sa Revelation, pagdating ng Diyos, hukom na ang matatanggap mo. Kaya kung hindi mo ngayon tinanggap si Lord, kung hindi mo pa siya tinatanggap sa puso mo, di ba? Baka makita mo yung judgment na yon. Kaya ngayon, di ba, by grace, i-receive natin si Lord, hayaan nating maging lawyer natin siya, dahil ganoon naman talaga ang gusto sa atin ni Lord. Gusto ni Lord sa atin, wag lang natin siyang lagpasan, kundi magkaroon po tayo ng intimacy. Ibig sabihin, malapit
na relasyon sa Diyos. Naintindihan? Ngayon po, ipapakilala natin kung sino po ang Diyos sa atin. At sunod po, sabi po dyan, ayan, ang una po, alam niyo po ang una natin, sabi dyan, alam niyo po ba na sabi dyan, we fall short. Alam niyo po, lahat tayo, sabi nga po kasi ng verse, ay dito muna tayo sa verse, babasahin ko pong ulit, kung hindi nyo nasimulan yung scripture reading. Pumasok si Jesus sa Jericho, dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. May isang lalaki roon na ang pangalan ay Zaccheo, sa English ay Zacchaeus. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis, tax collector. Sabi po diyan, gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus, pero dahil pandak siya, maliit, short, at marami ang tao doon, ay hindi niya ito magawa. Kaya po alam niyo po tayo, we are all short. Sabi po dito ni Pastor Vlad, sabi niya, lahat daw po tayo ay talagang ipinanganak. Ang Pilipinas daw po talaga, marami dito, mga maliliit. Kasi dito, we are born short. Pinanganak daw tayong maliit. Kaya nga sabi nga po sa Bible, di ba, dito niya nakuha yung bagay na ito. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned, lahat ay nagkaroon ng kasalanan, walang perpekto. Kaya ka nasa church kasi tinanggap mong makasalanan ka at gusto mong baguhin ang Panginoon. Naintindihan? Hindi porke nasimbahan ka, ay perpekto dapat ikaw ha, dapat di ka nangaaway, dapat mabait ka palagi. Nandito po tayo kasi binabago tayo ng Diyos from glory to glory. Ngayon, meron po pagkakataon na ayoko naman talagang mang-away, ayoko naman talagang mainis, ayoko magalit, pero ginagalit ka ng kapitbahay o ng kaibigan, kapatid, di ba? Kaklase, katrabaho, pero ang gagawin mo lang, Lord, naiinis po talaga ako. Pero dahil binabago ka pa rin, Lord, from glory to glory, may mga pagkakataon mapapatulan mo talaga, di ba po? Kahit ako minsan, napapasagot pa ako na, ano ba kasi ganyan. Pero after nun, Lord, sorry, patawarin mo po ako sa ginawa ko. Pero habang tumatagal, ang ano na magiging magaganap sa'yo. Kahit talak pa ng talak yan, away ng away pa sa'yo, ang kapatid mo, nanay at tatay mo, di ba? Tatahimik ka na lang. Lord, hindi ka ba po nila kilala, kaya ako po nakakilala sa iyo, kaya hindi po ako magpapakita ng masamang ugali para makita po nilang totoo ang Diyos ko. Ayun po, habang tumatagal, nagiging ka na. Kaya sabi po, lahat talaga tayo nagkasala. Ibig sabihin, walang malinis. Kahit maglinis ka pa ng katawan, magpaputi ka pa, paputiin mo yung damit mo, di ba? Walang malinis sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi, di ba, bakit dumating si Jesus? Kasi walang karapat dapat. Sabi kung hindi dumating si Jesus, walang tao sa langit. Kasi si Jesus ang tangi pong daan. Kaya yun pong katotohanan, tayo ay nagkasala. Sarili ba natin yung kasalanan? Ito ay namanan natin kay Eva at Adan. Pero, ngayon, hindi natin sila pwedeng sisihin. Kasi ngayon, you have your own will. Di ba, may isip ka na. Pag alam mong mali, mali. Di ba? Pag alam mong tama, tama. At sabi po dito, for the glory of God sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi diyan, kaya ibig sabihin, wala talagang matuwid sa ating lahat. Kaya ganun po dapat tayo mga tao. Gustong magbabago kay Lord, inaalam niya talagang marumi siya. Kaya alam niyo po, si Zaccheo, alam niya makasalanan siya. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa kanyang makasalanan ka talaga, masama talaga ugali mo. Tulad sa inyo sa kwento, di ba, nagbulong-bulungan yung mga pare, mga Kristiyano, di ba? Tayo mga Kristiyano, hindi na po natin pa kailangan pang i-chismis. Yung mga tao nasa paligid na masama ugali niyan, ay ganito yan. Di ba po, gagawin mo na lang, ipag-pray mo ang mga tao na yun. Kasi kahit po tayo, malinis ka ba? Di ba? Wala ka bang kasalanan? Every time daw po tayo mag-judge tayo sa tao, isipin mo sarili mo, iba mo muna ang sarili mo. Malinis ba ako? Hindi. Kaya alam niyo, may isang kwento po, may isang babae na huli siya, akto na nangangalun niya, hindi niya asawa, pero bakit siya nandoon? Kasi kinakasama niya yon. Kaya alam niyo po, may mga paring dumaan, Pariseo. Sabi na, Panginoon, kinuha mo yung babae, kinaladkad. Nakita po namin itong babaeng to gumagawa ng kasalanan, aktong-akto. Di ba po, sabi sa law, doon daw po sa Old Testament pa yung binabasa nila. Di ba po, pag nahuling makasalanan yan, binabato hanggang mamatay. Ganun po yung sabi nila. At ngayon, si Jesus, nagsusulat lang. Nakaupo po si Jesus, nagsusulat. Kaya pa si Jesus po nung time na yun. Hindi sa, makasalanan, sige, patayin natin, di ganun. Hindi po ganun ang batas ng Diyos. Kaya po si Jesus, nagsusulat lang, pero inis, rinding-rinding yung mga tao. Panginoon, nakinig ka! Ito nga, babae ito makasalanan. Di ba po, pinapatay yan, dapat binabato hanggang mamatay. Tumayo ngayon si Jesus. Nang malumanay ha? Ano ba, hindi siya nagsabi, ano ba, nangiinis na ako sa'yo? Hindi po na ganun. Malumanay na tumayo at sinabi niya po,
Kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Alam niyo po ang nangyari? Yung babae, iyak na, alam niyo makasalanan siya. Alam niyo po ang ginawa? Umalis, isa-isa yung mga tao. Nawala. Hanggang natira na lang si Jesus at yung babae. Ano pong ibig sabihin? Sabi ni Jesus, may bumato ba sa'yo? Sabi niya, Panginoon, wala po. Salamat po sa inyo. Kaya sabi ng Diyos, kahit ako, Diyos yun si Jesus yun kahit ako, hindi kita huhusgahan, umalis ka na at huwag nang magkasala pa kahit kailan. Ganun po yung ginawa ni Jesus. Kaya kahit si Zaccheo, alam niyang siya makasalanan siya. Alam niyang may mali siya. Kaya nga siya lumalapit kay Lord Kasi bakit si Lord ang tutulong sa kanya? Kaya ikaw na tao, huwag mong husgahan ng Diyos. Ay, ang tao, di ba? Huwag mong husgahan na ganito siya, ganyan siya, di ba po? Kasi Diyos lang ang tanging may karapatang humusga. Kaya sabi po dito, the truth, we can't do anything about it. Ito pong kasalanan natin, wala ka talaga magagawa na pinanganak kang maliit, pinanganak kang hindi karapat-dapat sa Diyos. Pero sabi diyan, yung liit daw na yan, di ba? Sabi niya dito, we cannot do anything about it. Kasi daw po, kahit yung mga maliliit, wala po alam mo, mayroon ko pa ng cherry pear, di ba? Kung pinanganak ka talagang panda, di ba? Mag-exercise ka, mag-push up ka, matulog, tumalon-talon, tuming bagong taon, wala kang magagawa doon. Ganon din po sa kasalanan natin. Hindi mo kaya yan alisin. Sabi, hindi mo kayang alisin yan on your own. That's why we need Jesus. Kaya po sabi dyan, it is our statue. Ayan ka talaga. Ganyan ka talaga, isang taong pinanganak na makasalanan. Isang tao na kung saan mayroon talagang kamalian sa buhay natin. At sabi ito, pero, we want to see Jesus. That's why, dito ka sa church kasi, Lord, gusto ko kitang makilala. Lord, gusto ko pong magbago ng buhay. Lord, alam kong masama po ako noon, pero ngayon gusto ko pong baguhin niyo po ako mula sa tulong niyo po. Si Zaccheo, sabi niya, I want to see Jesus. Kaya siya umakyat ng effort. Kaya alam niyo po ang effort na gawin natin, magbabasa kang Bible. Kasi gusto ko makilala si Jesus. Pero kung ikaw, di ba, hindi ka nagbabasa ng Bible, sinasabi mo lang, ay, ako makilala yung Diyos na yan. Sino ba yan? Di ba? Yung kung hindi ka nag-isimba, wala akong pakialam sa Diyos. Ganun daw po yung pinapakita natin. Dapat mag-effort ka katulad ni Zaccheo, umakyat pa sa puno. Hindi, sabi doon na, isa siyang mayaman kung tutusin, kilalang tao, sabi doon, kung tutusin, nakikita hindi basta-basta umakit kung saan-saan, famous daw po, di ba? Hindi umakit kung saan-saan, hindi makita kung saan. Pero para kay Jesus, ginawa niya yun. Naintindihan? Kaya po sa church, mayaman na mahirap, di ba? Pwede kang lumapit kay Lord. Sabi po dito, but because of our fall short, our nature, we were not able to see Jesus. Pero dahil sa kasalanan mo talaga, not automatically may-meet mo si Jesus. Kaya ang mga unbeliever po, meron sila, kilala nila si Jesus. Pero ang one thing na hindi nila alam, kilala kaya sila ni Jesus. Ngayon, kinikilala ka ni Jesus, hinahanap ka anak, magsimba ka na, anak, tanggapin mo na ako, di ba? Ngayon, kinikilala talaga ni Jesus sila. Pero dati ang panahon, makakarinig tayo ng tulad ng sinabi ko sa kwento, nung last time yung nag-preach po ako, anong sabi ko sa inyo, merong isang kakasal na lalaki, di ba? At anong sabi niya, nung late na dumating yung foolish virgins, anong sabi? Sino kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Ganon din po ang mangyayari. Kaya ngayon, habang katulad pa tayo, may pagkakataon pa katulad sa Zaccheo, di ba? Habang narinig pa tayo ng Diyos, habang hindi pa dumating ang Diyos, di ba talagang, lumapit tayo sa Kanya. Sabi niya, we're not able to see Jesus dahil po sa kasalanan. Alam niyo po, sabi po dun sa Isaiah 59, 1 and 2, sabi doon, dahil sa iyong kasalanan, ito ang naglalayo sa iyo sa Diyos. Ano po ang naglalayo sa atin sa Diyos? Sa ating kasalanan. That's why po pala may mga tao na, bakit hindi sila nag-isimba? Baka kasalanan po kasi ako, hindi na ako patatawarin ng Diyos. Sabi nga sa Bible, sabi sa 1:1, kung kasing laki ng barko ang kasalanan mo, kasing lawak naman ng dagat ang pagmamahal ng Diyos. At sabi doon, kaya kanyang linisin mula sa red na scarlet, mula sa napakaruming ikaw, ang dumi-dumi mo sobra, hanggang maging white as snow, maging kasing puti ng niebe. Kaya ibig sabihin, katulad sa Zaccheo, di ba? Lumapit po tayo sa Kanya. Kasi ang katotohanan, tayo po ay we fall short. Tayo po ay nagkasala. Meron daw po bang maliligo na? Maliligo ulit after 1 minute? Wala po, di ba? Pero sabi dito, lahat ng marumi, kailangan linisin.
Di ba po? Kaya ang gagawin mo, dahil you fall short, di ba, in the glory of the Lord, ang gagawin mo ngayon, nalapit ka sa Kanya para linisin ka niya. Linisin tayo ng Diyos. Kaya kung sabi po, sa pangalawa, sabi po, yung una ha, ito ang katotohanan na tayo ay nagkasala talaga. Pangalawa, kaya ang dapat mong gawin, trust Jesus. Ano daw po? Trust Jesus. Ano ibig sabihin ng trust? Ibig sabihin, ikaw ay sumandal, ikaw ay magtiwala. Di ba po katulad ng pag-upo nyo dyan sa mga upuan natin, di ba? Nung upo ka nyo dyan, di ba, hindi nyo naman inisip na, baka sira na to, baka pag ganito ko, pag sandal ko, matumba ako. Di ba hindi? Ganun din daw po dapat ang pagtitiwala natin sa Diyos. Na kung saan, ano man ang mangyayari sa buhay natin, ipagkatiwala natin sa Kanya. Kaya nga sabi sa 4, kaya patakbo siyang, ano daw, siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Ayan po ang pagtitiwala. Ibig sabihin, hindi ko pa nakikilala si Lord, wala pa ang nag-share sa akin tungkol sa Kanya, pero gusto ko siyang makilala. Ganun daw po ang pagtitiwala. Katulad ni Zacchaeus, di ba? Hindi niya pa personal na nimit si Jesus, pero ang ginawa niya, he trusted the Lord. Nagtiwala daw po siya sa Panginoon. Bakit? Kasi narinig niya may kwento tungkol kay Jesus. Ayun, yung lalaki na yun, si Jesus. Tagapagligtas yun. Ayun, yung lalaki na yun, nagpapagaling yun. Yung lalaki na yun, nagpo-provide yun, gumagawa ng himala. Di ba po? Kaya kinalapin mo si Jesus ng time na kung sinasabi nating mayaman sa Zacchaeus, siya naisip niyang naririnig ko yun parang famous yung lalaki na yun Ganun siya, dun niya bigla naisip na there's something kasi kapag daw si Jesus po dumadaan sa paligid nila, may nag-attract sa kanila na kung saan lumapit ka kay Jesus kahit makasalanan ka. Pero kung ikaw, di ba, pinapalayo mo sarili mo kay Jesus, there's something wrong with you. Kasi sa spirit daw po natin, nilagyan tayo ng God's Spirit. Ibig sabihin yan, tingnan mo ang sarili mo. Kapag yan, dumaan yan sa napakaintinding paghihirap, tatawag yan sa Diyos. Di ba po? Tama? May mga pagkakataon, di tayo lumalapit kay Lord Wari, ay, malakas pa ako. Ano pa ako, may pera pa ako. Pero pag yan humirap, pag yan nawala ng lakas, Lord, nangihina na po ako pag ganiin mo. Makakasalita yan ng Lord. Di ba po? Napansin niyo po, napansin ko sa mga tao May mga pagkakasya-sharean mo, ay, share po namin sa inyo si Jesus. Di ko kailangan ng Jesus mo. Pero nung nagkasakit, Pastora, pag-pray niyo naman po ako. Ay, sister, pag-pray niyo naman po ako. Kasi malapit po kayo kay Lord Pero katotohanan, lahat talaga tayo, malapit naman tayo kay Lord. Hindi naman po mahirap lapitan si Lord. Di ba po? Sabi ba ni Lord, lalapitan lang kita kung mabait ka Lalapitan lang kita kung nag-isimba ka ng 52 Sunday, perfect. Doon na ako lalapit sa'yo. Ganun po ba? Di ba walang ganun? Once na tumawag ka kay Lord, babalik siya. Magpapakita niya sa'yo. Kaya di ba nung sabi ng doktor, wala na po tayong magagawa dyan. Ipagpasa Diyos na lang natin. Kahit ang mga doktor, anong ginagawa nila? Pinaayos, pinapagaling ang tao. Pero sino ba ang healer natin? Si Jesus. Kaya bago ka pumunta sa doktor, kwak-kwak, di ba? Punta ka muna kay Jesus. Lord, pagalingin mo po. Para yung sakit mong isang buwan na, abay naman, lumapit ka na kay Lord, huwag ka na magmalaki. Pag nangihina na, Lord, pagalingin niyo po ako, hindi yung, kaya ko pa ito. Hindi hanggang mamatay ka na, di ba? Hanggang kaya mo pa yun. Kala mo, pag namatay ka, kita mo si Jesus yung pala, impyerno pala ang bagsak natin. Di ba po? Ayun yung nakakalungkot. Kaya itong si Zacchaeus nag-effort, umakyat ng puno para makita si Jesus. Kaya ngayon, kung narinig mo na sinasabi pala si Jesus ang tagapagligtas, lumapit ka sa Kanya. Kaya po, sabi po dito na po tayo mag-focus. Una, pag-aaralan natin ang, dahil sa pagtitiwala mo ngayon, magtiwala ka sa cross on Calvary. Sino ang napunta doon, ang napako doon? Si Jesus. Sabi po kasi diyan sa Romans 6:8, at kung namatay tayong kasama ni Kristo, sabi diyan, naniniwala tayong mabubuhay din tayo kasama niya. Ano po yung namatay kay Kristo? Ito po yung sinasabing, nung panahon na sinabi sa iyo na tanggapin mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, ito yung nag-decide ka po, pikit-pikit ka pa, paiyak-iyak ka pa, Lord, tinatanggap po kita sa aking buhay, ikaw na po ang manguna at mag-lead sa buhay ko. Ganun daw po yun. Sabi dito, itong cross na ito, alam niyo po bakit napako si Jesus sa cross? Kasi lahat ng kasalanan niya ay inako niya na. Sabi nga po sa Bible, siya na walang kasalanan ay kinuha ang curse ng kasalanan mo at ano daw? Upang ikaw ay maligtas. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi nasabi nito, the cross is the tree. Alam niyo po, noong unang panahon, yung ginagawa ng cross na yung mga puno po yun. At sabi diyan, katulad ni Zacchaeus, umakyat sa puno.
Hindi pa namamatay si Jesus, pero meron ng implication yun, di ba? Umakyat siya sa puno. Tulad ng verse na to, kung namatay si Kristo, kasama mo siyang mamamatay. Di ba po? Yung dating old nature ni Zacchaeus, di ba, na ako ay makasalanan, ako ay maling tao, ako ay gumagawa ng masama, umakyat sa puno, nagpakumbaba, para habulin ang Diyos. Sabi diyan, the sin makes you a tomb. Ang kasalanan natin, para kang binabaon, binililibing. Alam niyo po yun, pag gumagawa tayo ng kasalanan, sabi nga po, di ba, our sin will find you out, di ba? Kaya kung ikaw talaga, pala utang kang tao, naku, babaunin ka niyan, ililibing ka sa utang ng ginagawa mong yan. Ikaw yung taong palamura, di ba? Makikita mo sa sarili mo, makakarinig ka na lahat ng mga nagmumura sa paligid, mumurahin ka din. Ibig sabihin, ibabaon ka ng kung ano nga daw po, alam niyo po sa impyerno, kung ano ang kasalanan na ginagawa mo, ayun din ang gagawin sa'yo. Sabihin ng demonyo sa'yo, oh, mahilig ka sa alak, sige, laknakin mo yan. Pero hindi po alak ang nandun, ha? Sabi po, sa impyerno, wala ding alak. Alam niyo kung ano? Walang gabalang apoy na ilalagay sa bibig mo na kung saan napapasok ka. Wala kayong magagawin kundi mag-ouch ka lang at iiyak ka ng iyak sa sobrang sakit. Ganun po ang nangyari. Kaya sabi dito, kung dito, di ba, akala natin na buhay ko to, magpakasaya tayo. Ano to, ginagawa mong impyerno ang buhay mo. Buhay ka pa, pero nililibing mo na ang sarili mo sa impyerno. Ganun po ang katotohanan. Kaya ibig sabihin, ano na natin kasalanan po yun, di ba? May mga nagsasabi po ba dito sa atin na kapag mabait na tao, kaya naniniwala, sige anak, mag-inom ka na mag-inom. May gano'n po ba? Di ba hindi pinipigilan natin kasi mali ang magagawa nun eh. Yung mga nakapatay po, yung mga nasira ang buhay, ano pong sabi nila? Nag-inom lang po, kaya ayan, nakabaril, lasing po kasi ako eh. O kadalahan dahil lasing, o nabuntis, o kaya kung ano yung mga nangyayari. Kaya ibig sabihin, nililibig po talaga tayo ng mga kasalanan natin. Pero sabi dito, ayun po yung mali, sinutulong ko po sa inyo para alam nyo. But Jesus makes us His temple. Every time para na lumalapit tayo kay Jesus, ginagawa kanyang banal. Ginagawa niyang templo ang buhay mo, di ba? Na kung saan karapat, dapat at mahalaga para sa Diyos. Na ibig sabihin yung dating mukhang impyerno, buhay na meron ka. Ano ba naman itong buhay ito, impyerno? Hindi ba po yan impyerno? Kung buhay ka pa, baka ginagawa mo ng impyerno. Lumapit ka kay Jesus para maging maayos yan. Alam niyo po, hindi naman sinabi na pag lumapit kay Jesus, mawawalang problema. Hindi po. Hindi ganun ang sinasabi. Ito po sabi, lumapit ka kay Jesus at merong tutulong sa iyo. Hindi ka mababaliw na, nabaliw ka na dahil kakaisip ng problema mo. Hindi, kasi sabi nga, bibigyan tayo ni Lord ng peace that passeth all understanding. He will give us a mind of Christ na kung saan magiging mindful ka kay Lord at ngayon pinagkakatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Ganun po dapat. At sabi ito, only dead can experience the life in the Holy Spirit. Ano daw po sinasabi kasi dito, na minsan daw, may mga pagkakataon, siguro Lord, pag namatay na ako, di na po ako mawala ng kasalanan. Minsan daw po ang hope daw ng mga tao, pag namatay pa sila, akala niyo po ba yun ang hope natin? Hindi. Ang hope natin, si Jesus. Kasi di ba po, ang patay po ba, nakakapagmura pa ba yan? Hindi na. Ang patay ba, nakakakilos pa? Hindi na. Di ba, ang patay, ibig sabihin, wala na siyang nagagawa sa sarili niya. Pero ito po sinasabi dito, mamatay kang kasama ni Jesus, that means, yung kasama ni Jesus, na si Jesus na pa ako sa krus, na Lord, lahat po ng kasalanan ko, yung dating akong palaaway, palamura, akong dating na gumagawa ng masama, di ba? Ngayon, pinapako ko na rin yun sa krus. Inaalis ko na po yun. Kasi gusto ko po na mabuhay kasama ka. Kaya sabi ito, can experience the life in the Holy Spirit. Anong only dead? Yung dead na po sa kasalanan. Ibig sabihin, Lord, dahil tinanggap po kita sa aking puso, di ba? Patay na po ako sa dating ako. It is no longer I that lives in me, but Christ living in me. Hindi na po ako nabubuhay, si Jesus na po. Kaya may mga pagkakataon na, kaya nga po may tinuturo dati na magkaroon po tayo ng white funeral. Ano po yung white funeral? Hindi po ikaw na literal na pinatay, kundi po yung kasalanan mo pinatay na. Kaya magulat yung kapitbahay, magulat yung kaibigan mo, kumpare, kumare, kaklase, di ba, katrabaho na, uy, dati bawat salita mo may PU, may PI. Ngayon, di ka na nagmumura. So, Kristiyano na po kasi ako. Then, di ba, nakapag-share ka pa sa tao, di ba? Dati, di ba, palamura ka? Di ba, dati, dahil ka nagiinom? Hindi na po, may mga ganun po kaming narinig testimony. Yung isa daw pong Sendalite na member doon na tatay, tuwing birthday niya, inuman tayo buong barangay, ganun po. Pero naligtas na siya, nakilala niya na si Jesus, merong handaan, pero wala nang inuman.
At ang ginagawa niya pa, nag-share pa siya. Kaya sabi ng mga kumpare, Pastora, totoo po talaga yung Diyos nyo. Kasi yan pong kaibigan namin yan. Bawat birthday niyan, ang daming pinapainom niyan. Ngayon, pinapakain niya na lang kami. At meron pang word of God. Di ba talagang totoo daw? Kaya naging gano'n na, sabi niya, patay na po kasi ako sa kasalanan ko. Si Jesus na ang nabubuhay sa akin. Kaya kung si Jesus ang nakikita dyan sa buhay mo, hindi na nakikita ang kasamaan dyan. Di ba? Hindi nakikita yung kamalian. Kaya sabi dito, the Bible says, sabi diyan, si Zacchaeus daw nag-climb, umakyat, nag-effort. Ganon din po tayo. Kung meron mang bote ng alak diyan, di ba, itumba mo na yan, basagin mo, di ba, kasi wala na yan magagawa sa'yo. Sabi po dito, tandaan natin na you don't have to punish yourself. Hindi mo kailangan sabihin, makasalanan talaga ako. Talagang ang hirap talagang matanggal tong problema sa buhay ko. Kung ikaw lang, mahirap po talaga. Pero sabi dito, the cross frees you for your sin. Ano daw pong ginawa ng cross? Pinalaya. Malaya. Narinig niyo yung kanta last week? Malayang, malayang, malaya. Ibig sabihin, malaya na tayo kay Lord. Malayang sumigaw, sumigaw ka na pinalaya ka ni Lord. Malaya ding lumipad, di ba? Talaga naman lilipad ka. Ibig sabihin ng paglipad na yun, mag-soar high ka. Ibig sabihin, makikilala ka ng mga tao. At sabi pa dito, tandaan natin na ang cross, tandaan mo ha, ang cross ay pinalaya ka na. Kaya ngayon, tandaan nyo na kung ako ay nakalibing, kung ako ay inalipin ng kasalanan, ngayon malaya na ako. Yung dating ako na kung minsan pa, alam mo, bata ka pa lang, mabait naman po talaga ako. Wala na yung mga bata ngayon, di ba, sabihin nyo, mabait ako, di ba? Kaya maging mabait kayo hanggang pagtanda, ha? Hindi po ako nagmumura, hindi po ako nagiinom. Syempre, bata ka pa. Pero nawa, hanggang pagtanda mo, ganun pa rin. Okay? Ngayon na narinig mo to, tandaan mo, buhay ka ng may kalayaan sa Diyos. Kasi ang church lang, ang Bible lang magasabi sa iyo yan. Sabi diyan, the cross means you died. You die daily. Pinapatay mo yung ikaw, yung sarili. Ikaw hindi yung kuha ko, papatayin mo. Hindi ganun ha. Kasi kung pinatay mo yan ngayon, nako, baka punta ka impyerno. Patayin ang kasalanan. Kasalanan ha. Yung dating ikaw na mali ang ginagawa, kung ano-anong kasalanan ginagawa, gawin mo ngayon, kay Lord ka na. At sabi diyan, God loves us so much, so He died for us. Bakit kaya daw namatay si Jesus sa cross? Kasi mahal ka niya. At mahal mo ba si Jesus? Kung mahal mo si Jesus, hindi ka nagagawa ng kasalanan. Kasi alam niyo daw po anong sabi? Lahat daw ng gumagawa ng kasalanan, sinasabi mo lang, ipako siya sa cross. Nagaano ka, binabaliwala mo si Jesus, ang sinasabi mo daw, ipako si Jesus sa cross. Tuwing nagkakamali po pala tayo, tuwing may pagkakataon na pinatulan mo yung umaway sa'yo, tuwing nagsasalita ka ng mga bagay na hindi para sa Panginoon, sabi doon, pinapako pala natin si Lord. Tuwing kinikurs natin kapitbahay mo, kaibigan mo, kapatid mo, di ba, katrabaho mo, kaklase mo, yung pala gumagawa ka din ng mali. Kaya tandaan natin ha, trust Jesus. Lord, hindi ko po talaga kaya. Pero sa tulong ni Jesus, makakayanan natin. Naintindihan po? Yung blood. Kanina sabi diyan ang cross, anong ginawa sa'yo? Pinalaya. Okay? Sa cross, pinalaya ka na ni Jesus ha, kinuha niya lahat ng kasalanan mo. Lahat ng mga mali mo sa buhay, kinuha niya na. Hindi ka pa pinapanganak nung panahon na yon, ngayon, kinuha na ng Diyos. Ngayon na naman po ang blood. Ito naman po ay ang dugo ni Jesus. Ano pong sabi diyan? For this is my blood of the New Testament. Kasi sa New Testament po yan, di ba? Which is shed for many for the remission of sin. Sabi po sa Bible, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Ibig sabihin, kung hindi po dumanak ang dugo ni Jesus, walang pagpapatawad. Naintindihan nating lahat? Walang pagpapatawad. Kung ano ang kasalanan mo, wala. Sabi po ang mga tao sa impyerno, sila po yung mga hindi nagpapatawad. At hindi pinatawad. Kaya we thank the Lord kasi pinatawad tayo ng Diyos. Alam niyo po, lagi sinasabi ni Jesus sa mga may sakit. Kung may sakit kayo, ibig sabihin kasi may mali. Kung wari, meron ka sakit na parang iniinda ang tagal-tagal na, baka may hindi ka pinatawad sa puso mo. Totoo po yan, di ba? Tandaan niyo po, tuwing may sakit na lumalapit kay Jesus, ang una niya pong sinasabi, pinatawad na ang kasalanan mo. At pagkatapos, sabi niya, tumayo ka na, maglakad. Kung hindi makatayo, paralisado, ano muna niya sasabi? Pinatawad na. Kaya po pala may mga pagkakataon na hindi ka pa nakakalaya sa kasalanan mo kasi hindi pa pala pinapatawad ang kasalanan mo. Paano ka mapapatawad? Lalapit ka ngayon
kay Jesus. Ganun po ang dapat mong gawin. Pag may masakit sa akin, Lord, kung ano po, ang tagal na po ito, 1 linggo na po itong kasakit ko. Kung may mali po akong nagawa, Lord, patawarin niyo po ako. Ganun yung unang lapit. Hindi yung sakit lang yan. Ganun talaga, normal yan sa tao. May sakit talaga. Oo, normal. Nagkakasakit ang tao. Syempre, tao kayo. Pero hindi normal na ang tagal naman yan. Hindi normal na bakit parang ang hirap namang gamitin ng sakit na yan. Una mong gawin, lumapit ka kay Jesus. Unang sakit pa lang, nanghihina ka na, Jesus name, I am strong, di ba? Ganun pa lang, una pa lang, Lord, kung hindi po, tsaka sinipon po ako, kung hindi po ako nagbasang Bible, Lord, kung hindi po ako nag-pray na, ingatan niyo po ako, nung naglakad ako sa ulanan dyan, di ba? Patawarin niyo po ako, di ba? Ganun po. At sabi dito, the blood, sabi niya dyan, ano daw, the blood is for you. Alam niyo po, bakit daw? Sabi kasi dyan, yung blood, hindi ka included dyan. Sabi dito, you will not include in the blood. It is a substitution to clear your records. Ano ba ang ginagawa ng blood na yun? Hindi dugo mo, dugo ni Jesus. I-clear lahat ng mga wrong records mo. Ibig sabihin ng wrong records sa inyo, lahat ng kasalanan mo. Kaya nga sinasabi natin, Lord, we thank you for the blood of Jesus. Kasi alam niyo ba kung bakit? Sinasabi doon, there's forgiveness in the blood of Jesus. There's healing in the blood. There's freedom in the blood. There's deliverance. Kaya kung may mga hindi ba deliver, parang matinding sakit, ibig sabihin may demonyo yan. Naintindihan? Kapag yung tao na yan, lagi parang lagi na lang nahihirapan, hindi makatulog, hindi makaayos ng pag-iisip, may demonyo umaalipin po dyan. Ikaw na parang naisip mo, bakit hindi ako makawala sa kasalanan na to? Gusto ko talagang gumawa ng kasalanan. May demonyo dyan. Kaya sabi dito, yung blood, sabi doon, it is a substitution to clear our records, your conscience, and conquer the accusing voice of Satan. Sabi dito, the blood silence Satan. Alam niyo po ba, tuwing pinapakover mo, I plead the blood of Jesus over my life, over this church, over this family. Tuwing ganun daw pong sinasabi natin, alam niyo po ba na lahat ng mga mali, lahat ng kasalanan, lahat ng bulong ng kaaway sa'yo, nawawala. Kaya alam niyo po, sabi din sa amin, na yung poverty po pala, ano yun, sumpa yun. Kaya ngayon, di ba, naituro ko po sa inyo yung giving, di ba? Nasabi lahat ng mga nagbibigay kay Lord, freely you give. Sabi doon, freely you receive, freely you give. Dahil tinanggap ko lang tong buhay na ito, dahil tinanggap ko lang ang mga lahat ng meron ako, ibibigay ko kay Lord. At alam niyo po, poverty yung ganun. Kahirapan yun. Ibig sabihin, curse yun, no? From the law of sin. Kaya ibig sabihin, bakit ka naghihirap ngayon? Parang ang hirap ng buhay mo. Kasi may kasalanan. Kasi hindi mo sinasabi kay Lord na, Lord, tulungan niyo po ako. Diba? Hindi ginawa ni Lord na mahirap ka. Ang tao ginawa niyang mayaman. Saan? Mayaman sa pananampalataya, mayaman sa pagtitiwala, mayaman sa Diyos. Kaya araw-araw makakain ka. Araw-araw may pangbayad, araw-araw. Monthly may bayarin, pero monthly may pangbayad din. Diba? Thank you, Lord. Kaya sabi po kasi dito, tandaan nyo, the blood forgives our sins. Kanina ang cross, anong ginawa? Pinalaya ka. Pero ang dugo ni Jesus, pinatawad ang iyong mga kasalanan. Kaya kailangan mo ang blood at ang cross. Sabi nga po dito, the blood is for me and the cross is with me. Di ba? Ibig sabihin ng blood, the blood is for me. I plead the blood of Jesus over my life and the cross is with me. Araw-araw ako maglalakad. Sabi nga, di ba? Take your cross and follow me. Araw-araw, i-deny mo yung sarili mo. Ako talaga, hindi talaga ako nagpapatalong tao. Pero dahil may Jesus ka na, I will deny myself, I take up my cross, and I follow the Lord. Gusto ba ni Lord na maging ganito ako? Hindi. Kaya ibig sabihin, I deny myself. Lord, hindi po talaga nagpapatalo. Gusto ko talaga nananalo ako eh. Gusto ko po, Lord, lumalaban talaga ako sa mga umaaway sa akin eh. Pero I deny myself, I will carry my cross, bubuhatin ko yun, and I will follow you. Ganun daw po dapat ang gawin natin. Kaya sabi dyan, ang blood, sabi dyan para sa'yo. Ayan ang pagpapatawad ni Lord sa atin. Pero ang cross, nasa yun palagi ha, makita palagi si Jesus sa atin. Naintindihan? Na kung saan, kung doon pala sa krus ng Kalbaryo naghirap ang Diyos, para ako ay mag-soar high, dapat ako din, gawin ko din yon. Kasi si Jesus nga, di ba, ginawa niya po. Pero hindi sinasabi na yung pagbitbit ng cross, bibitbit ka rin ng ganito kabigat, hindi. Sa sarili mo, i-deny mo lahat ng mga mali sa buhay mo.
I-deny mo yung sarili mo na yung ikaw talaga, makasalanan talaga yan. Pero hindi na dapat ikaw nakikita, si Jesus na. At sabi po dito, deliverance from sin is not come from discipline, but death. Diba? Tinuturo po kasi minsan, disiplina lang talaga ang kailangan. Ako po naisip ko palagi na dapat may disiplina ka talaga. Dapat alam mo na ito yung gagawin mo. Pero una mo pala, bago ka pala madisiplina, dapat pala alam mo pala muna yung death. Ano yun? Death on the cross. I die daily. Kapag alam mong hindi ka na nabubuhay sa sarili mo, alam mong si Jesus lang nabubuhay, tuturo sa'yo ni Jesus, ay hindi yan yung gusto kong gawin sa'yo. Ay dapat hindi ka ganyan. Ganun daw po yung death. Hindi yung death na mamatay ka na ngayon ha, kundi mamatay ang ikaw na makasalanan, mamatay ang ikaw na laging gumagawa ng mga kasalanan. At sabi nga po dito, di ba, sabi diyan, lagi sinasabi ni Paul na, do you not know? Sabi daw doon ni Pastor Vlad, nabasa niya yung verse na yun na, do you not know na kung saan ikaw ay namatay na sa cross? Kaya dapat hindi ka na dapat nabubuhay sa sarili mo, kundi nabubuhay ka na para kay Kristo. Sabi niya, Lord, I do not know. Dumating siya sa panahon na laging sinasabi na, do you not know? Lord, hindi ko talaga alam. Kung hindi mo alam, ipaingi ka daw ng tulong kay Lord. Na Lord, gusto ko pong malaman. Sabi diyan, sin is who you are. Sin is who you are kasi ikaw talaga ay makasalanan. Ikaw yun, ikaw, tayo yun. Diba? Pero sabi dito, sins is what you do. Pero yung mga kasalanan, ito ang ginagawa mo. Sinner ka, mula nang ipinanganak ka, pero sabi nga po sa 1-to-1, sabi, sinner, sabi diyan, loves Jesus, but he hates our, sins. Hate ni Jesus yung mga kasalanan natin. Pero yung mga sinner na tayo, love tayo ni Jesus. Kaya ano daw gagawin natin? Sins is what you do. Kung ano ang ginagawa mo, alisin mo. Kasi ang tingin nyo ba si Jesus ba? Nakadikit ba sa kanya ang kasalanan? Banal ang Diyos, di ba po? Kaya ang taong makasalanan, hindi talaga karapat-dapat kay Lord. Pero anong ginagawa ni Lord? Nililinis, pinapalaya, di ba? At pinapatawad. Kaya sabi dito, ito yung isang, yung blood daw po, nililinis yung mga spider web. May spider web dyan, no? Makadumi, di ba? Ang blood, it cleanses the spider web. Pero ang cross, it kills the spider. Di ba? Ang sabi doon, ikaw yun, ano ba yung blood? Ikaw yun yung spider web na yun, kasalanan yun na ginagawa mo. Pero nililinis ng Diyos yung kasalanan na yun. Pero ang cross, yung kasalanan mong yun, kapag you die with the Lord, pinapatay ni Jesus. Pinatay niya na ang dating kasalanan na yan, di ba? Hindi automatically. Kasi naniwala ka na kay Lord, hindi na ikaw yung nakikita. Ganun po ang ginagawa, Kaya nga po sabi dito, God sent Jesus for us. Ano daw pong ginawa ng Panginoon? Sinend niya si Jesus para sa atin. Kaya kung ikaw yung taong hindi tumatanggap kay Lord, mali yan. Tanggapin mo kasi sinend pala para sa atin At sabi po dito, to take us and help us, and the blood washes us. Okay po? Kaya sabi nga po dito, Jesus took yourself to the cross, so you will die from it. Lahat ng mga sarili mong gusto, pag nanasa, inaalis na ni Lord. I-crucify mo na ang flesh mo on the cross, and you came mula kay Adan, ikaw ay nanggaling, di ba? Pero you finish from the cross. Naintindihan? Yung kasalanan ni Adan, nakuha mo pala Pero may cross. It's no longer na nakikinig ka na kasi po kayo ako makasalanan kasi dahil kay Adam. Meron na pong next na Adam, di ba? Sino? Si Jesus. Kaya ibig sabihin, hindi ka na pwede maging makasalanan kasi kinusify na ni Jesus sa cross lahat ng kasalanan natin. Sabi nga po dito, di ba, sa Revelation, sinasabi ng Revelation na wala ka na talagang pupuntahan. Ikaw ay makasalanan, ayun yung ina-accuse sa atin. Pero sabi dyan, says the accusers, become silent because the blood, we can say to the accuser his future. Kung sabi ng kaaway, wala ka talaga, mahina ka talaga, makasalanan ka talaga. Pero dahil sa cross ni Jesus, sa blood niya, di ba, sabi diyan, dahil sa blood ni Jesus, pwede mong sabihin sa kaaway na ako, tinanggap ko si Jesus, oo, dati ako makasalanan. Pero nagbago na ako. Pero ikaw, Satan, ngayon malaya ka pa, pero darating ang panahon, itatapon ka sa damnation. Kung saan hindi na, wala nang kasalanan. Wala nang magagawa ang
si Satan sa buhay mo. Pero ngayon, nandiyan pa ang kaaway ha. Maaligid pa yon. Kaya ngayon, lagi ka magpapako sa cross, di ba? Lagi mong sabihin, Lord, I die daily. Kasi may kasalanan eh. May demonyong bumubulong sa atin eh. Kaya nga po sabi dito, tandaan nyo, na sabi nila, kapag daw namatay na, di ba, hindi na magkakasala. Pero don't wait for your death. Kasi, because it's not your hope, it is not our hope, but our hope is on Jesus. So, mantayin na mamatay ka kasi kung namatay ka, di mo naman tinanggap si Jesus. Tingin mo ba, langit ang punta mo? Hindi rin, kasi wala ka namang tinanggap na tagapagligtas. Sabi diyan, people identify themselves what comes out. Tandaan natin ha, people identify themselves what comes out. Alam niyo po sa Amerika, uso na po ito sa Amerika, pag pinanganak ang bata, wala munang gender. Kaya sa atin sa birth certificate, automatic, di ba? Male, female lang nakalagay. Sa birth certificate, tama po? Pero alam niyo po sa ibang bansa ngayon, meron na silang bago. Sabi nila, antayin muna nating lumaki yung bata hanggang magkaisip. Maging 6 years old yan, 7 years old, para siya yung maglalagay kung sino siya. Sabi doon, people identify themselves what comes out. Ay, lalaki ka ba? Pinanganak na lalaki eh. Tapos nakita, ay, may pilantik. Parang sirena, di ba? Parang medyo, siya, parang pusong babae daw yung sinasabi ng mga bading, di ba, ng mga bakla. Hindi ganon, di ba? Sabi doon, minsan, kung ano daw tayo, ayun yung nagka-cams, ayun yung nakikita ng mga tao. Pero tandaan mo, hindi ikaw yun. Kaya sabi, pero ang identification mo ay kay Jesus. Saan? Sa birth ni Jesus, sa cross ni Jesus, sa death and resurrection. Huwag kang magpapadaya sa kaaway na kaya nga hindi pa pinapatupad yung Soji Bill na yan eh. Sa atin sa Pilipinas, kaya pag-pray talaga po natin yan. Huwag nating hayaan na payagan yung babae at babae kakasal, lalaki sa lalaki kakasal, kasi hindi yung turo ng Bible. Ang turo ng Bible, babae at lalaki ang pinag-isa. Di ba po? At sinasabi rin dito na hindi ikaw yon, hindi ikaw yung bading na yon, hindi ikaw yung tomboy na yan. Alam nyo bakit nagiging ganun yung tao? Kasi iyon yung gawa ng kaaway, dinadaya niya. Sabi, bakit ang daming mga bakla at tomboy sa mundo? Hindi man sila nanganganak. Kasi maraming demonyong bumubulok. Hindi ikaw yan. Hindi talaga ikaw yan. Ganto ka talaga. Di ba po? Kaya ibig sabihin, demonyo po yun. Tandaan nyo, mahal natin sila. We love them. We love people. Di ba? Pero we don't love their sin. Ayaw natin ng kasalanan. Kasi ba nakita nyo, grabe naman talaga. Grabe po talaga sila kung ano-anong gawin nila. Talagang parang di naman sa Diyos yung mga ganun pong bagay. Tandaan po natin yung katotohanan nito magpapalaya sa atin. Kaya ito sa pangatlo natin, kanina, we need to trust, kaya nasa number 1, we can fall short, kaya ngayon kailangan magtiwala sa Diyos. At sa letter, number 3, diba, sabi po dito, host the Holy Spirit. Nasabi diyan, kailangan mo naman pala ang gagawin, kung tinanggap mo na si Jesus, kailangan mo rin tanggapin yung sinasabing banal na Spirit. Ano pong sabi ni Jesus? Sabi niya sa disciple niya, akit na ako sa langit. Pero, mag-iiwan ako, sabi niya, hindi ako pagkakit ko sa langit, saka pa lamang bababa yung banal na Espiritu. Na magko-comfort sa atin. Kaya sabi niya, hindi siya pwedeng manatili sa lupa, kasi hindi bababa ang banal na Espiritu. Alam niyo po, kung si Jesus lang daw po ang nanatili hanggang sa panahon natin ngayon, limited lang ang pupunta ni Jesus. Pwedeng pumunta lang siya ng Pilipinas, baka magkaroon lang siya ng conference, di ba? 3 days, di ba? Pero pupunta naman siya ng Amerika, pupunta naman siya ng Ukraine, pupunta naman siya ng Africa. Kaya kailangan ng banal na Espiritu. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang banal na Espiritu, kaya niyang sakupin ang lahat. Ang tao, di ba? Katulad ni Jesus, kasi nagkatawang tao siya eh. Katulad natin, hindi pwedeng yung kaluluwa, yung ako nasa Amerika, at nasa Africa. At nandito rin, hindi pwedeng ganun, di ba? Hindi ko kayang mag-Kagibushin technique. Katulad ni Naruto, di ba, na Kagibushin technique. Mas dami niya, di ba? Hindi ganun. Hindi ganun ang tao. Kaya si Jesus, hindi rin siya pwedeng maging ganun. Kasi, sabi nga, pinanganak siyang tao. Pero, 100% divine din siya, di ba? Paano niya nakita? Kasi nga, ginawa niya ang kalooban ng Diyos habang nasa lupa siya. Pero ang Holy Spirit, kung nasa iyo ang banal na Espiritu, ikaw ay may Jesus. Sabi po dito sa sa Luke, di ba? Kasi kwento rin sa Zacchaeus to eh. Pagdating ni Jesus sa lugar na yun, tumingala siya at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Verse 6, kaya nagmadaling bumaba sa Zacchaeus at masayang tinanggap si Jesus.
Verse 7, nang makita ng mga tao na naroon, siya ay tumuloy sa bahay ni Zaccheo, nagbulong-bulungan sila. Kwento ko sa inyo, di ba? Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Ganun yung sabi. Tumuloy siya sa bahay ng masamang tao. At sunod ko, sabi sa verse 8, sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zaccheo. At sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sino man, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. At sabi diyan sa verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayan ito dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Kaya alam niyo ba, sabi po doon, diyan napapatunayan na kapag dumating si Jesus sa bahay mo, o ngayon, si Jesus, di ba, pero pag dumating ang Holy Spirit, di ba, si Jesus pa rin po yun, ang Diyos pa rin yun, sa bahay mo, that means hindi mo pa nababasa ang Bible. Pero masasabi mo na, wala pang tinuturo si Jesus, bawal kang magnakaw, bawal kang gumawa ng ganito, bawal kang mandaya. Pumasok pa lang sa pintuan. Sabi nga, di ba, pagpasok niya sa bahay, tumayo na agad si Zaccheo. Panginoon, tinawag niya ang Diyos o Panginoon. Kung may nadaya man po ako, ibabalik ko yan sa kanila. Kaya alam niyo po, sabi dito, ang merong banal na spirito, sila yung mga taong nagbabago ng buhay. Ngayon, di ba, hindi ko pa nababasa ang Bible. Pero ang Holy Spirit, ayun ang magtuturo sa atin. Alam niyo po ang pinagkaiba ng konsensya at ng conviction? Ang konsensya, binigay sa tao. Ang conviction, binigay sa mga believers. Ano ang conviction? Ayun ang Holy Spirit. Lahat tayong mga tao may konsensya. Kung wari, binugbog mo yung classmate mo, nakita mo, ay, kawawa naman, nagkasugat, di ba? Naawa ka lang nung nakita mo may sugat. Ayun yung konsensya. Sa school, nangopya ka. Nakonsensya ka lang after mo mangopya. Tama? Dapat pala di ako nangopya. Ngayon, may nang-away sa'yo, inaway mo din. Nakonsensya ka nung inaway mo yun. Pero ang conviction, alam niyo kung ano? Kapag nakita mo yung kodigo lumalabas na dyan, nandiyan na, sa pwesto, papunta na kay Jasper. Ang conviction ganito, sabihin ni Holy Spirit, huwag kang mandaya, hindi yan sa Diyos. Kaya ang gagawin ni Jasper, lalagpas na lang yung alin? Yung kodigo na yun kasi hindi niya gagawin. Ang conviction, bago mo pagawin ang bagay na yun, sinasabihan ka na ni Holy Spirit, huwag mong gagawin. Diba? Pag meron sa'yo umaaway, sinasabi na ni Holy Spirit, huwag mong papatulan. Huwag mong ganito. Ibig sabihin, si Holy Spirit po yun. Kaya pag may Holy Spirit ka, magagawa mo ang mga bagay na kung saan kala mo mahirap tanggalin ang kasalanan, magiging madali na lang. Alam mo kung bakit? Kasi si Holy Spirit kukonvict ka niya. Gusto mong manakit ng tao, pero dahil sabi ni Holy Spirit, masama yan. Ayun po ang Holy Spirit ha. He will guide us, He will teach us, He will comfort us, He will be with us. Kaya ibig sabihin, kailangan natin yun. Kaya kung ikaw nahihirapan ka, kailangan ko si Jesus. Kailangan ko ang Panginoon sa buhay ko. Tulad niya, di ba? Hindi pa tinuro eh. Hindi sinabing masama yan, masama itong ginagawa. Buong buhay niya nga ginagawa niya po yun, di ba? Tax collector nga siya eh. Pero wala bang sinasabi si Jesus na isa kang makasalanan, magbagong buhay ka. Pumasok pa lang sa pinto. Di ba si Jesus? Ganun po ang pagbabago ng Diyos. Ang pagbabago para ng Diyos, pwedeng isang buhusan. Di ba po? Pwedeng pagtatuong nandiyan ang Holy Spirit, makukonvict ka. Bakit ang worldly kong tao? Bakit kaya ako kanta ng kanta ng mga makamundong kanta? May Diyos ba talaga ako? Ayun ang question. Bakit kaya ako hindi nagawas ang Bible pero ang dami kong pinapanood sa cellphone ko? May Jesus ba talaga ako? Ibig sabihin, kung kaya mong gawin ang kasalanan pa na yun, wala pa pala si Jesus. Kasi pwede daw po natin sabihin, Jesus, tinatanggap po kita. Pero ang totoong tumanggap kay Jesus, yung Holy Spirit lalapit yun. Oops, anak, bawal yan. Anak, huwag mo na yan kantahin kasi hindi naman nag-glorify ang Diyos diyan. Dito po hindi kami nagabawal, kumanta man kayo ng gusto nyo kantahin. Pero kung may Holy Spirit ka, hindi ka nakakanta nun. Nakakalugod ba sa Diyos itong kinakanta ko? Para kay Lord ba to? Kung may Jesus at the Holy Spirit ka, hindi mo na yung gagawin. Kaya nga po sabi dyan sa next,
Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ano daw po? Kung lead ka ng Holy Spirit, ikaw pala ay anak ng Diyos. Hindi ka anak ng tupa, hindi ka anak ng tokwa, di ba? Ikaw ay anak ng Diyos kung ikaw ay may Holy Spirit. Kasi sabi dito, sabi ni Zacchaeus, Lord, sabi niya, my house is not worthy, but Jesus is worthy. Minsan daw po, lagi lang natin sabihin, yung mga tao sinasabi nila, hindi po muna ako mag-isimba, pag mabait na po ako. Alam niyo, hindi po mangyayari yan. Minsan daw po ang ginagawa natin, Jesus, huwag ka po muna pumasok sa buhay ko kasi marumi po ang buhay ko eh. Paano ka ba linisin ni Lord? Marumi ka nga eh. Kaya nga gusto ni Lord, linisin ka niya. Doon masaya si Jesus sa taong marumi kasi gusto mong magpalinis. Hindi sa taong nagmamalinis na ayaw tanggapin si Jesus. Di ba po katulad ng mga Pariseyo, akala nila malinis sila. Di ba meron isang Pariseyo, sabi niya, Lord, salamat po kasi hindi ako katulad ng tax collector na yan. Hindi yan nagsisimba. Hindi po yan nag-iika po. Hindi po nagka-fasting, nagbabasa ng Bible. Pero ako po, nasunod po ako sa inyo, nag-isimba po ako tuwing linggo. Di ba? Pinaparaphrase ko lang po yung sinabi niya. Pero ito pong makasalanan, Lord, makasalanan po ako, patawarin mo po ako. Ganun po pala ang reaksyon natin. Ang dapat ginagawa natin. Kasi sabi po dito, wala po kayo nakalagay dyan na transform you. Ayan. Sabi dyan, alam niyo po, pag dumating ang Holy Spirit sa mga buhay natin, yung totoong nandyan si Jesus, sabi ni Jesus, akit ako, pero bababa ang Holy Spirit. Kaya ito yung sabi natin, Jesus, I receive you, tinatanggap mo yung Holy Spirit. Na ano daw? Magtuturo sa atin, mag-iingat sa atin, maggagabay. Sabi doon, Holy Spirit ang magbigay sa'yo ng conviction na mali yan, huwag mong gawin yan. Kaya ngayon, huwag ka lang magsimba. Tanggapin mo si Holy Spirit. Kanina po, di ba sabi, sige po, mag-speak in tongues tayo. Isa po yun sa mga gifts ng Holy Spirit. Speak in tongues. Ibig sabihin, kapag nag-speak in tongues ka, hindi ka nagsasalita ng sarili mong language. Nagsasalita ka ng language na makalangit. Na kahit ang demonyo, hindi niya kaya yung maintindihan. Kaya tuwing nag-pray ka, Lord, di ko po alam yung pag-pray, pero nag-speak in tongues ka. Una sabi mo lang, ganun ka lang una eh. Parang bata, mama, papa. Pero ikaw, bakit yan? Kasi Aba, ang ibig sabihin niya, tawag mo na si Father. Pero dahil yung panahon sa speak in tongues mo, hindi na parang abakada lang. Marinig mo na fluent. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ko. Pero si Lord naiintindihan niya. Sabi nga po dito pag may Holy Spirit ka na, itatransform ka magugulat ang mga tao na hindi na ikaw yan si Jesus na yan. Ganun po yun. Makita kung may banal na spirito ka na may Jesus ka na, yung mga mali, ay hindi na, itatanggi ko na po yan. Di ba dati kang manginginom? Dati po yun. Hindi na ngayon. Kasi may Jesus na ako. Hindi na nalulugod si Jesus na sunugin ko baga ko. Hindi na nalulugod si Jesus na sirain ko buhay ko. Kasi gusto niya maging templo ako ng banal na spirito. Di ba? Sabi niya, my house is not worthy. Wala, hindi naman talaga worthy buhay po natin, di ba? Pero alam niyo po, si Jesus, pag nag-comes in yan, pag pumasok po yan sa puso mo, ay, may nakita siyang galit. Tanggal. Wawalisin ni Jesus, alis ka dyan. Ako dito. May nakitang, masamang ginagawa mo, alis ka dyan. Wawalisin, nilinisin. Kaya lumalinis ang puso habang lumalapit kay Jesus. At sunod mo, sabi dito, you on the cross, your old man died. Namatay na ang dati ko kasi ginawa na ni Jesus yun at pinapako mo na ang sarili mo. Sabi dyan, sa kasalanan. Walking in the Spirit is developing intimacy with the Holy Spirit. Ngayon pala, na dahil inaalis mo yung kasalanan na yun, namumuhay ka na ng matuwid, sa katuwiran na pala. Kasi gusto mo, di ba, na ang Holy Spirit sumaiyo. Sabi diyan, hindi yan bababa kung ayaw mo. Naintindihan po? Pero kung gusto mo, Lord, tinatanggap po kita yung hirap na hirap po akong alisin sa sarili ko, ikaw po yung mag-alis. Kaya hindi sinabi ni Zacchaeus na, Lord maglinis mo na akong bahay namin kasi marami ako yung mga Diyos-Diyosan. Marami ako yung mga anito, marami ako yung mga alitabu, marami akong kasalanan doon, may mga baraha pa ako sa bahay. Pinarapraise ng ganun, baka daw pwedeng ganun. Baka may mga alak pa daw sa kayo doon kasi hindi naman siya naniniwala sa Diyos eh. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay yung mga gumagawa ng kasalanan. Pero anong ginawa? Hindi niya sinabing, nilinis po muna ako kasi baka may bote pa ng gin kang makita dyan ha. Ang ginawa niya, ay sige po Lord, pumasok ka sa bahay ko. At nung nakita ni Jesus, nung pumasok si Jesus, diba, wala man to sa Bible, sabi doon,
possible na ang ginawa doon nung dumating si Jesus, luminis yung paligid. Ganon din po sa atin. Pag dumating sa'yo si Jesus, yung makasalanan mong gawain, kung nandyan na si Jesus sa'yo, lumilinis, nawawala. Kasi kung ikaw lang, hindi mo kayang linisin yan. Kaya nga sabi ng mga tao, magbabago na ako, Lord. Ngayong bagong taon, magbabago na ako. Nakailang bagong taon na, di pa rin nagbago. Kasi hindi yun yung resolution. Si Jesus ang resolution. Jesus is the answer for the world today. Si Jesus ang sagot. Hindi yung mga naiisip mong sarili sa sarili mo. Hindi mo yun kaya. Diba? Kahit nga ang mga Kristiyano kami nga din minsan, napapasagot pa kami kapag may bumubulyaw sa amin Diba? Pero hindi namin yun kaya kung kami lang. Kaya Jesus, patawarin niyo po ako. Tulungan mo po ako. Kaya day by day, araw at araw, diba? Nakikita mo, di na ako napatol Dati isang away lang sa'yo, diba? Isang salita lang, bobo ka talaga. Sorry for the word. Pero di mo napapatulan ng biyo-biyo ka din. Hindi ka talaga nun, diba? Sa loob mo na lang, nire-rebuke mo siya. Jesus name, balik sa'yo, 10. Joke ha. Sa loob mo, nire-rebuke mo na lang. Pero kung mo sabihin, balik sa'yo Kung hindi sabihin mo lang, I rebuke it, di ko tinatanggap yan. Sa ating mga Kristiyano, hindi natin tinatanggap yung mga maling sinabi sa atin, ha? Huwag mong tanggapin kasi hindi yan si Jesus. Si Jesus lang ang tatanggapin mo. Sabi dito, He makes me better than me. Ibig sabihin, pag nandiyan na si Jesus, naging better. Katulad ni Zaccheo, hindi naman niya alam na masama pala yun. Pero sabi niya, naging better siya. Alam niyo kung bakit? Ang ninakaw niya lang daw, kung one time lang. Pero sabi niya kay Lord, ibabalik ko ng 4 na beses. Lord, nagkamali po ako, ibabalik ko ng 4 na beses. Kaya ginagawa kanyang mas maayos. At sabi nito, yield to the Spirit because it produces the fruit. Ano pong ginagawa? Ibig sabihin po ng fruit. Alam niyo po, sabi ni Pastor Vlad, habang sinishare niya yan, mahirap daw po palang pumasok ang Holy Spirit o ang anointing sa isang tao na hindi pa nagbabago. Naintindihan? Kasi once na hindi pa ayos ang puso niyan, kung pinapasok mo si Holy Spirit, sabi yung anointing, nagiging annoying. Pastor ako dito, ha? Pero sa ugali ko, di ba? Lahat kayo, makasala. May po ko narinig na pastor, sabi niya, ikaw, mag-aanib na tayo. Asan yung, Tita Nora, mag-aanib na tayo. Saan 10,000 mong ambag sa atin sa church? May pa tayo pupunta kayo. Basta, sabi ng ganun, nagika po ba to? Hindi, sige, palayasin yan. Anak yan ng demonyo. Ko, ganito ka, late ka na naman. Anak ka talaga ng demonyo. Ganun yung sinasabi. Kaya mahirap maglingkod nang wala ang Holy Spirit. Alam niyo po kung bakit? Kasi baka ibang spirit yung mapunta dyan. Hindi ka pwedeng maglingkod kasi hindi ka na anointing. Hindi ka na anointed. Walang anointing. Ang tawag na sa'yo, annoying. Nakakairita na sa pandinig ng mga tao. Kaya alam niyo po, kaya kailangan natin ng Holy Spirit. Sabi niya, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Nang sa gayon, yung sarili mong ikaw, nawawala na. Naintindihan po? Kaya, tandaan mo mag-yield ka palagi sa Holy Spirit. Kasi sabi po dito, ang Holy Spirit sinabi ko sa inyo, it will convict us. Iko-convict ka niya sa mali mo. Kaya sabi dito, don't strive, but flow for the Spirit. Ang hirap daw po sa ating mga Kristiyano, we are striving. Lord, gusto ko po talagang matuto sa iyo. Kahit ano daw, basa mo ng Word of God. Kahit ano daw, basa mo ng mga pangpalalim, ng mga libro. Pero kung hindi ka daw lumalapit sa Holy Spirit, hindi mo daw po yung matututunan. Naintindihan? Sinasabi po dito, sabi ni Vlad, alam niyo po si Pastor Vlad, sabi sa kanya ng isang pastor, lumapit ka sabi niya, know the Holy Spirit. Pastor na po siya, may pastor na nagsabi sa kanya, know the Holy Spirit. Alam niyo po kung bakit sa loob-loob niya? Na-open ako dun naguturo ako ng Bible, pero alam niyo, uwi po siya ng bahay. Sabi niya, Lord, hindi ba talaga kita kilala? Lord, hindi po ba talaga ako nakakilala sa Diyos na pinaglilingkuran ko? Kaya nalay siya ng puwan sa harapan. Sabi niya, kasi sabi niya, Holy Spirit, He is a person. Hindi po siya bagay. Naintindihan? Kaya nga sa Bible, hindi binanggit na it is, kundi sinabi He is. Kasi tao po yun. Alam niyo po ang flow ng Holy Spirit, pwedeng sa love, pwedeng sa oil, pero sabi niya dito, hinarap niya talaga, sabi niya, dahil person ng Holy Spirit, though alam niya malaki ang Diyos, sabi niya alam niya hindi kasya ang Diyos sa upuan na yan. Pero, he looked at the chair na talagang person yung Holy Spirit. The Holy Spirit, I want to know you more. Araw-araw niya, nasa harap daw yung upuan na yun, lagi niyang sinasabi, kung hindi mo makilala si Jesus,
Jesus, I want to know you more. Magpakilala ka po sa akin. Araw-araw niya pong ginagawa yun. Hanggang dumating ang panahon, na nalaman niya na ang Holy Spirit talaga, sabi dito, it will help him. Natutulong sa kanya sa lahat ng bagay. Kaya nga po sabi dito, tandaan nyo ng Holy Spirit, sabi dito ha, pag dumating ang Holy Spirit, it will change you. Ba't hindi ka pa nagbabago? Wala pang Holy Spirit. Maraming mga Kristiyano po, nagisimba pero walang Holy Spirit. That's why nga po dun ko narinig yung sinabi ni Pastor Bong sa King na nagisimba naman ng Sunday, pero sa pintuan pa lang, hindi pa nakakalabas, nagsisindi na ng sigarilyo. Kasi nagsisimba nga, pero wala ang Holy Spirit. Hindi naman, nagpunta lang sinabi, kailangan ko magsimba, kailangan to, duty, pero hindi niya alam na kailangan may Holy Spirit ka, kailangan may Jesus ka pala. Kaya sabi nga po dito, pag na-encounter mo si Jesus, nagkakaroon ka ng close relation sa Kanya. Nagiging intimate ka sa Kanya. That's why pag tinanong ng tao, sino si Jesus sa'yo? Alam mo. Si Jesus sabi sa Bible, ganito siya. Ito yung mga nagagawa niya. Ganoon daw po ang taong may relasyon sa Diyos. Sabi diyan, from an encounter to relationship. Mula nung araw na nakilala ni Zacchaeus si Jesus, nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoon. Di ba pinapasok niya pa lang pero nalaman niya, sinabi ng banal na spirito, sinabi ng spirit ni Jesus, di ba na na kailangan ayusin ko pala buhay ko. Sabi diyan, just because you have the Holy Spirit, it doesn't mean He has you. Tandaan ha, hindi porket may Holy Spirit ka na, nagtatangs ka, pero it doesn't mean He has you. Kasi paano mo nalalaman na nandiyan siya sa'yo? Pag nakita mo ang sarili mo, you are no longer alipin ng kasalanan. Sabi diyan, you just because you have the Holy Spirit does not mean you have a relationship to the Holy Spirit. Nagtatangs ka, nagaano ka, may Jesus ka, sasabi, pinapasok mo na, pero pwede rin daw na wala ka palang relasyon. Kaya bakit hindi umaalis yung mga sa bahay mo? Parang alam mo namang nakakagulo naman tong mga to, pero di umaalis. Sa puso mo, di umaalis, kasi yung Holy Spirit di pa nakatira dyan. Sabi, don't thrive, but flow with the Spirit. Huwag daw tayo mag-thrive. Huwag ka lang laging, kailangan magpanggap ako, maging mabait. Alam niyo, mahirap pong magpanggap. Sabi nga po, di ba, hypocrisy? Tinawag pong hypocrisy, yung mga pariseyo. Alam niyo po yung meaning ng hypocrisy? Ito po yung artista. Dati daw po, nung unang panahon, ang word na hypocrisy, bago dumating si Jesus, bago magkaroon ng mga bagay na yan, ang ibig sabihin ng hypocrisy ay artista. Artista, ay ka, hypocrisy ako. Sa panahon natin, pag sinabing hypocrisy, ay, hipokritong, sinungaling, mandaraya. Di ba ganoon na po sa panahon natin ngayon? Pero dati, artista, kasi ano pong ginagawa ng artista? Sa camera, umiiyak. Sa camera, umaarte. Di ba po? Pero sa labas ng camera, hindi na sila yon. Kaya nga, di ba yung mga kontrabida, pag lumalabas sa noong unang panahon, hoy, mamamatay tao yan, barilin, binabato, di ba? Sabi, artista lang po ako, hindi po talaga ako yun, di ba? Hindi po yung ginagawa sa totoong buhay. Pero alam niyo, sabi dito, nagiging hypocrisy ang mga tao, napepeke natin. Sa church, ang bait-bait mo. Sa church, ang ayos-ayos mo. Sa church, parang ganito ka, di ba? Parang kala mo kumakanta lagi ng worship. Pero napepeke po yun. Kaya sabi, don't thrive, but flow to the Holy Spirit. Kasi mahirap ang panggap. Magbabait-baitan talaga ako para makita nilang mabait ako. Pero habang tumatagal, makikilala ka rin ng mga tao, ay, talakayara pala to si ate. Ay, si kuya pala bugbog. Di ba? Ay, si ate pala, chismos. Di ba kasi, kapag hindi Holy Spirit yung nandyan, lalabas ang tunay na ikaw. Kaya nga po sabi, di ba, patayin mo na yung sarili mo sa cross. Nasabi dyan, ask the Lord to live for you. Lord, mabuhay ka na po sa akin. Nahihirapan po ako kung ako lang. At sabi po dito, from encounter to intimacy, don't encounter, but host the Holy Spirit in your life. Huwag mo nang hayaang ipakilala sa iyo si Jesus. Hayaan mo magkaroon ka ng relasyon kay Jesus. Sabi diyan, He is with us and want us. Kaya ayun lang, to God be the glory. Thank you, Lord.